Alright mga kapatid, pag-usapan natin to, inakusahan ng Amerika ang China ng illegal intimidation dito sa South China Sea. No, sabi rito, Pentagon Chief Pete Hegseth called on Southeast Asia to strengthen cooperation in maritime surveillance, mga tol. Nako, tumitindi na naman ang tensyon, mga tol. Pag-usapan natin yan. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Alright, welcome ulit sa ating bagong video, reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, kung ikaw naman ay nanonood sa ating Facebook page, syempre huwag mo rin kalimutan mag-follow and like. Nasa 112,000 followers na tayo. Maraming salamat at pasensya na ulit sa mga pro-China dyan. Diba? Dahil ang Pilipinas ay kailangan ipaglaban ng soberanya. Hindi tayo naghahanap ng gulo, ayaw natin ng gulo, ayaw ng Pilipinas ang gera, pero hindi pwedeng yumuko ang Pilipinas at ibigay na lang ang kanyang mga nasasakupan. Diba? So ngayon pag-usapan natin to. Inakusahan ng Amerika ang China ng illegal sea intimidation. Ano sa tingin nyo? Totoo kaya yan, mga tol? Panoorin natin to. Mula rito sa WION. And US is turning up the heat on China, accusing Beijing of escalating intimidation and illegal activity across the South China Sea. Totoo ba? Totoo ba? Diba? Ang China daw ay nang-i-intimidate. Sabing gano'n, nang-i-intimidate. No, sabi rito, Pentagon Chief Pete Hegseth called on Southeast Asia to strengthen cooperation in maritime surveillance, including the use of unmanned technologies to counter what he said was worsening, nagpapalala, aggression by Beijing in the South China Sea. Yun ang sabi, mga tol. Defense Secretary Pete Hegseth told ASEAN counterparts that China's recent moves from ramming ships to declaring the Scarborough Shoal and nature reserve signal a growing disregard for regional sovereignty, even as dialogue continues between Washington and Beijing. Diba? Kahit na nagpapatuloy daw yung mga dialogues na ganyan, pero yung mga aksyon na ginagawa daw ng China, tulad na lang halimbawa ng nature reserve, is pagpapakita ng kawalan ng respeto. China's provocative actions also demonstrate a lack of respect. Also demonstrate a lack of respect, sabing ganun. China's provocative actions also demonstrate a lack of respect for your countries, challenging and threatening territorial sovereignty. Challenging and threatening territorial sovereignty. Sabing ganun yan ni Pete Hegseth. Hindi ako may sabi niyan, mga tol. Diba? Binibigyan lang natin ng reaction. Ano sa tingin ninyo? May katotohanan ba o wala ang sinasabi ni Pete Hegseth? Batay sa mga napapanood nating balita, report, mga video na natutunghayan nating nagaganap dito sa South China Sea. Totoo ba, mga kapatid, ang akusasyon? O ito'y akusasyon lang ba o ito'y may katotohanan? Comment kayo sa ibaba. China's sweeping territorial and maritime claims in the South China Sea fly in the face of their commitments to resolve disputes peacefully. And I will say I welcome the dialogue. And on the water, a show of force, the armed forces of the Philippines confirming that they carried out a joint naval and air drills with the United States, Australia and New Zealand from Thursday to Friday in the disputed South China Sea. So ito yung naganap na multilateral sea patrol drills, no? Sabi rito, multi-nation drills take aim at Beijing. Sabing ganun. Well, hindi natin alam kung China talaga ang pakay ng multilateral drill na yun. Pero ang kinagandahan kasi no, nasasanay yung mga bansa doon sa interoperability na tinatawag, mga kapatid. Lipat tayo ng balita. Ito yung sinasabi na nakatutok daw, mga tol, ang Amerika watching closely, sabing ganun, sa China, in South China Sea. Very closely. Sabing ganun to mismo ni Secretary of War, yun na yung tawag sa kanya Pete Hegseth. Panoorin natin. China's sweeping territorial and maritime claims in the South China Sea fly in the face of their commitments to resolve disputes peacefully. And I will say I welcome the dialogue. Obviously, both our President Trump and Chairman Xi have had, both myself and Zhang Jun here. The opportunity to talk is something we value. We will continue. Dialogue is important. But inside that dialogue, we are most importantly watching actions.
watching actions very closely. So sabing ganun mga tol, wini-welcome ni Pete Hegseth yung pakikipag-usap, pakikipag-dialogue tulad na lang halimbawa daw ni President Trump at ni President Xi, kuusap sila doon sa APEC at siya naman doon kay Dong Jun o siguro yun yung kanyang counterpart sa China. Open siya sa pakikipag-dialogue pero sa loob nun mga tol, ang US daw ay nakamonitor, watching closely doon sa mga kilos na ginagawa ng China dito sa South China Sea. Anong ibig sabihin yan mga kapatid? Ano sa tingin ninyo? Comment kayo sa ibaba. Ngayon, eto mula pa rin sa WION. Sabing ganito mga tol, ito ay 2 days ago balita ito. US President Trump and China Xi Jinping meet in South Korea sa gitna ng rising South China Sea tension. Sabi rito, US military prepares strike show against China in South China Sea. Ayon sa report mga tol, alamin natin ang buong detalye. Ayan, Trump and China Xi Jinping met in South Korea as tensions rise in the South China Sea. Sabi pa rito ni Trump, maganda, we have a great relationship, sabi niya ganun. The U.S. Indo-Pacific Command has reportedly issued an order for a show of force. Sabing ganun. Anong sabi? Na-report daw, ayon sa report mga tol, ang U.S. Indo-Pacific Command ay nag-issued ng order na magpakita ng puwersa, show of force. Against recent Chinese aggression including near the disputed Scarborough Shoal. O hindi ulit sa akin galing yan baka sinasabi nyo na naman nagre-report ako ng walang katotohanan. Kasi meron talaga mga utu-utong mga Pilipino nagpapapaniwala dun sa mga pro-China. Sabi rito sa report, ulitin ko ayon dito sa report, yan yung Indo-Pacific Command, Indo-Pacific Command has reportedly issued an order for show force against laban dito sa kamakailan lang Chinese aggression, including kasama na yung malapit doon sa disputed Scarborough Shoal. Ulitin ko mga kapatid, yung Scarborough Shoal, hindi yan kasama sa naipanalo ng Pilipinas na pag-aari ng Pilipinas. Hindi yan itinuturing na teritoryo ng Pilipinas o pagmamay-ari ng Pilipinas kasi walang jurisdiction at Permanent Court of Arbitration pagdating sa mga isla. Pero ang sinasabi ng Pilipinas, meron tayong karapatan manghuli ng isda dyan o makapangisda dahil unang-una yan naman ay kinikilala, nare-recognize bilang traditional fishing grounds ng mga mangingisda sa iba't ibang bansa. Meaning, walang karapatan ng China na pagbawalan ang kahit na sino mang bansa na mangkapangisda dyan at sinasabi nilang sila lang ang pwedeng mangisda dyan kasi unang-una, doon sa 2016 Arbitral Award, pinawalang bisa na mga kapatid, yung 9-dash line nila. Kung tutuusin nga mga kapatid, napakalayo na nila dyan. Sabi nga ganun ni Secretary Gibo Chodoro, mga tol, nasa 800 kilometers na layo nila dyan 'Di ba? Sobrang layo na nila doon para angkinin pa nila 'yon. Kumbaga parang inaangkin mo pa yung kabilang barangay bilang bakuran mo. The plan involves a precision strike demonstration o pagpapakita, pagde-demonstrate ng precision strike na 'yon using HIMARS. Though officials say it may not be executed, sabing ganon. The move signals U.S. intent to defend Philippine sovereignty amid Beijing's growing assertiveness. So ito daw na hakbangin na to ay pagpapakita ng intensyon o pagnanais ng Amerika na depensahan ang soberanya ng Pilipinas. Ako, magagalit na naman dito yung yung ating mga magigiting na mambabatas, no? Sasabihin na naman nila, eto na naman ang Pilipinas. Inaaway na naman ng China namin. Satellite images show China has installed a floating barrier at Scarborough Shoal Reef o Scarborough Reef.
bawal nga mangisda ang Pilipinas dyan at ibang mga bansa eh. Which Beijing now claims as a nature reserve. Ito yung pagpapakita daw ng kawalan ng respeto. Lack of respect, sabing ganon ni Pete Hegseth. Sa tingin ninyo, pabor ba kayo dun sa sinasabi ni Pete Hegseth? Ito yung pagpapakita daw ng kawalang respeto. Hindi lang sa bansa pati sa international law. Marcos Jr. condemned the move as a violation of international law and Manila's fishing rights. No, sabing gano'n ni PBBM, kinundinan niya mga kapatid at itong hakbang na to ay pagpapakita o pagba-violate, paglabag sa international law at sa karapatan ng Pilipinas na makapangisda. Okay, so malinaw naman ang report pero syempre tulad ng dati inaasahan natin na meron tayong mga kababayan na medyo maliit ang na hindi nila mauunawaan kung ano ang problemang hinaharap ng Pilipinas, mga tol. Mas maniniwala sila doon sa mga idol nila, doon sa mga sinusuportahan nilang alam mo na, may pangalan dito sa Pilipinas, doon sa mga sinasabi ng mga yon against laban mismo sa ating mga magigiting na sundalo, Coast Guard na handang ibuwis ang kanilang buhay, maprotektahan lamang ang ating soberanya. Wala silang pakialam sa mga yon. Ang gusto lang nila maupo, yung gusto nilang maupo, di ba? Tapos sasabihin nilang Pilipino sila, sasabihin nilang para sila sa Pilipinas, pero lahat ng ginagawa ng Pilipinas para protektahan ang ating soberanya, tinututulan nila. Kayo na lang bahala humusga kung anong masasabi ninyo, di ba? Hanggang sa muli mga tol, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.